Masama nga ba ang maniwala sa feng shui kung ikaw ay isang Kristiyano? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Today, i-discuss ko ang paniniwala tungkol sa feng shui. Kung okay lang ba maniwala dito kung ikaw ay isang Kristiyano, especially kung ikaw ay isang Katoliko. Kasi marami sa ating mga Pilipino ang talagang naniniwala sa feng shui at talagang pinapractice nila to, lalo na sa pagpapagawa ng bahay nila or sa mga negosyo. Avid fan tayong mga Pilipino ng feng shui. So ano nga ba tong feng shui na to? Meron ako i-share sa inyo na diniscuss ni Father Nonetzi Legaspi. Isa siyang Chief Exorcist Priest, Diocese ng Novaliches. So dito sa kanyang libro, A Popular Catholic Manual on Liberation and Exorcism, na-discuss niya dito yung paniniwala tungkol sa feng shui. Ano nga ba ang feng shui? Ayon sa New World Encyclopedia, ang feng shui ay isang matandang gawain ng mga Tsino ng paglalagay at pagsasaayos ng espasyo upang makamit ang pagkakaisa or tinatawag na harmony sa pagitan ng mga tao at kanilang kapaligiran. Bagamat marangal ang hangaring mapangalagaan ang tao at ang kalikasan sa pamamagitan ng practical science na bahagi ng feng shui, hindi may kakailang ito ay may bahagi na nababalutan ng mga pamahiin or tinatawag na mga superstitions na pinabubulaanan naman ng ilang practitioners at experts nito. Sa katunayan, ayon sa Encyclopedia Britannica, ang feng shui ay may tuturing na salamangka, relihiyon o agham. Ang paggamit nito sa mga paraang nabanggit ay nakaugat na sa sistemang reliyoso o pilosopikal ng mga Tsino. Kalakip ito halimbawa sa kanilang pagsamba sa mga ninuno or tinatawag na ancestral worship na nakapaloob sa Confucianismo, Taoismo at Buddhismo. So mga religion yan ng Chinese. Ito mahalaga. Ayon sa simbahang Katolika, ang feng shui ay isang uri ng geomancy, isang okultong pamamaraan ng pagkilatis sa mga positibo at negatibong puwersang dumadaloy sa mga gusali at iba't ibang lugar batay sa kaalaman ng puwersa sa mundo at sa atmosfera o kapaligiran. May ilang nagsasabi na maaaring sundin ang practical science ng feng shui, ngunit dapat taligdan ang mga pamahiing pinaiiral dito. Ang may akda ay hindi sumasang-ayon sa ganitong mungkahi sa dahilang ang mga gawi at turo ng feng shui ay nakaugat sa mga relihiyong hindi Kristiyano. Kung ang katawan ay ang feng shui at ang kaluluwa ay ang non-Christian religion na bumubuhay sa katawan, hindi makabuluhan ni posible na paghiwalayin ang dalawa. Magbubunga lamang ito ng mas maraming pamahiin. Tignan natin ang analogiyang ito. Kung ako ay hindi Katoliko, ngunit magsusuot ako ng eskapularyo ng mahal na ina, gagamit ng agua bendita, magbabasa ng mga nobenaryo, magpupunta sa simbahang Katolika upang dumalo sa misa at makinabang, gagamit ng sakramentas at gagayahin ang iba pang gawi
at gawain ng mga Katoliko, lahat ng ito ay sa kadahilanang naniniwala ako na praktikal at mabuti para sa aking buhay ang mga ito. Puwera na lamang ang maniwala at sumasampalataya kay Hesukristo na Diyos ng mga Kristiyano. Ano ang resulta nito? Ang mga gawi at gawaing Katoliko ay magiging isang bungkos ng mga pamahiin na naniniwala sa bisa at kapangyarihan ng gawi at gawain na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang eskapularyo ay magiging isang anting-anting. Ang mga dasal parang orasyones ng mga albularyo at ang pagkukomunyon ay mga swerteng dala ng parang isang mutya or charm. Ganyan din ang kahahantungan ng paggamit ng feng shui o pagkonsulta sa mga dalubhasa nito kung hindi ka naman kaanib ng Taoismo o Budismo. Tama, praktikal nga naman na ipalagay mo ang bintana mo kaharap ng pagsikat ng araw kahit ang halaman ay kailangan din ng araw. Hindi naman rocket science yan. Pero kalakip ng pagsasaayos ng bahay mo ay ang paniniwalang dadaloy ang positibong enerhiya o puwersa sa tahanan mo. Sa madaling salita, swerte lang naman ang hanap mo. Hindi naman talaga ang sikat ng araw. Tandaan, hindi ni minsan binati ni Jesus ang sino man ng good luck. Tama nga naman, di ba? Sa pagpapahayo ng mga lagad bago umakyat sa langit, hindi naman niya sinabing, palarin sana kayo. Walang patsamba-tsamba para sa anak ng Diyos. Walang swerte-swerte lang para sa taong tinubos ng Diyos sa sarili niyang katawan at dugo. Amen? Amen ba tayo dyan? Nakakatawang isipin na kung sakaling may katotohanan ang feng shui, hindi na sana binisita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Maria sa kadahilan ng napakaliit ng bintana ng bahay niya na gawa lamang sa putik tulad ng pangkaraniwang bahay noong panahon ni Jesus. Taliwas ito sa payo ng feng shui na dapat di umano ay may kalakihan ng bintana ng bahay para makapasok ang chi o positibong enerhiya at ang good luck. Kung gagawa ako ng chocolate cake at ipapakain ko sa iyo, kakainin mo naman iyon dahil masarap at mukhang malinis. Ngunit kung sasabihin ko sa iyo na habang naghahalo ako ng sangkap, ay may butiking nagbagsak ng kapirasong dumi niya sa hinahalo ko mula sa kisame ng kusina ko at hindi ko na naalis ito dahil mahirap hanapin. Kakainin mo pa ba ang chocolate cake ko? Diba? Syempre hindi. Ang feng shui at ang mga gawi at gawain nito at lahat ng mga doktrina at kaisipan tulad ng swerte sa taon ng mga unggoy o baboy na napapaloob dito ay may halong dumi ng pamahiin at paganong paniniwala. Tatanggapin mo pa ba ito dahil ito ay paglabag sa unang utos ng Diyos? Napakalinaw ng paliwanag dito ni Father Nonet si Legaspi pagdating sa feng shui, di ba? Na una sa lahat ay nilalabag talaga natin yung first commandment of God. Kasi nasan yung pagtitiwala mo sa Diyos? Kung paswerte-swerte lang or sa good luck lang natin binibase ang ating kapalaran. 'Di ba? Katulad nga sinabi niya, wala kang mababasa sa Bible na sinabi ni Jesus na good luck. 'Di ba? Hindi, 'di ba? Wala tayong mababasang ganun. Kundi ano ang mababasa natin? Pagpalain kayo, palaging blessing. 'Di ba? Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos at naniniwala ka na isa kang Kristiyano at isa kang Katoliko, matagal mo nang tinanggap ang pagpapala ng Diyos. Okay? Kaya hindi mo na kailangan yung mga feng shui, yung swerte na yan, para pumasok ang blessing sa buhay mo. Actually, ikaw ay blessed na. Binayayaan ka na ng Diyos. You are swimming in an ocean of blessing. Diba? Isipin mo to. Kung ang Diyos mo, ang Ama, diba, ay CEO siya ng buong mundo at ikaw ay ang kanyang anak, diba? Malamang, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng mga blessing
at deserve mo na tanggapin yung mga biyaya na yun ng Diyos. Di ba? Common sense. Bakit mo pa kailangan ng mga pampaswerte na to or mapagudlak-gudlak na to? Una sa lahat, tinatakang ka na ni Lord, favor and blessed. Dahil isa kang anak ng Diyos. I hope na nakatulong sa iyo yung vlog na to, especially sa paniniwalang feng shui, kasi hindi siya paniniwalang Katoliko. Galing to sa ibang religion. Okay? Ang paniwalaan lang natin kung ano yung sinasabi ng magisterium at doktrina ng ating simbahang Katoliko. Kaya mahalaga na magbasa ka ng mga katulad nito, ng mga resources, ng mga Catholic book resources na katulad ng libro ni Father Noned C. Legazpi na talaga magagabayan tayo pagdating sa ating pananampalatayang Katoliko at hindi lang pananampalatayang Katoliko kundi sa mga spiritual battle. Kasi ang spiritual battle ay talaga nag-e-eksisto sa ating mundo dahil hindi lang naman tayo isang tao na nabubuhay sa ating flesh. We are a spiritual human being. Tayo ay isang spiritual na mga nilalang na nakatira lang dito sa katawang lupa na to. At hindi to permanente at we will live eternally. Kaya tayo ay mga spiritual being tayo. Okay? Kaya mahalaga maging aware tayo sa mga paniniwala natin, lalong-lalo na kung nilalabag nito yung pagtitiwala at yung faith natin sa Diyos. And make sure na i-share mo tong vlog na to sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo at mga kakilala mo na alam mo makakatulong itong mga information na shinare ko dito sa vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. By the way, meron pala akong bagong design na nirelease sa aking merch store. Itong I Conquered 2020 with Jesus. Yan. So, kung interested ka na ma-avail itong bagong t-shirt design natin, make sure na tapusin mo tong video na to dahil sa dulo ng video na to, doon mo malalaman kung saan ka makakabili ng t-shirt na to na I Conquered 2020 with Jesus. Okay? So, thank you so much. God bless you more abundantly. Dito sa ating online store, makikita mo na meron tayong mga bagong release na mga design, yung I Conquered 2020 with Jesus at itong Disipulo shirt natin. At syempre, available pa rin ang ating top sellers na Katoliko Ako shirt. Paano ka nga po pwedeng maka-order? I-click mo lang yung item na napili mo. Kunyari itong black na Katoliko Ako shirt. I-click mo lang yan. At dito, meron ka makikita mga sizes na pagpipilian mo. Extra small, small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. I-click mo lang tong buy it now. And then, mapupunta ka sa page na to at i-fill up mo yung mga necessary information na kailangan. And most importantly, huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong contact number kasi dito ka tatawagan at iti-text na magde-deliver ng ating mga merchandise item. And after mong ma-fill upan itong form na to, i-click mo lang yung continue shipping. And mapupunta ka na sa ating mode of payment. Take note na ang ating cash on deliveries ay available lamang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at Rizal. And outside these areas, pwede ka magbayad through GCash, DragonPay, and PayPal. Dito sa DragonPay, dito available lahat ng mga major banks at mga remittance center natin at mga bayad center. So, pili mo lang yung DragonPay kung ito yung option na napili mo. Nagdi-deliver din tayo sa buong mundo through Teespring, ang ating international store. Para maka-order ka ng ating mga merchandise item, dito sa baba ng video na to, dyan sa may description box or dyan sa may comment section, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng maka-order ng ating mga merchandise item. So, i-click mo lang yan. Shop now at Adrian Milag TV Merchandise Store. Thank you and God bless. So, that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So, this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.